6 a.m. pa lang. Bumaon na kami ni Logan. Buti na lang at hindi ako napagod na sobra kagabi. Nag-breakfast muna kami bago kami pumunta sa museum. Sobrang ganda. Parang kahit araw-araw kung pumunta dito ay okay lang. Oo nga pala, Logan. Di ba narito rin si Heisley? Yup, but we're going to visit her. Maging istorbo lang siya sa atin. Ang sama naman talagang kapatid nitong lalaking to. Maghapon niya akong pinasyal sa kung saan-saan na hindi ko naman maintindihan kung anong tawag. Luneta Park lang alam ko eh. Are you exhausted? Tanong niya habang hawak pa rin ang kamay ko. How kasi ang peg namin eh. Lakas maka-teenager, no? Slight, pero go lang. Nagpaalam saglit si Logan pero biglang may tumawag sa phone niya. Mukhang importante. Medyo lumayo pa siya sa akin. Yung as in hindi ko talaga maririnig. Sino naman kaya yun? Maya-may naglakad pabalik si Logan. Sino yon, Logan? It's my dad. I am sorry, honey, but we have to go home. We have an important client to meet. I asked if we can reschedule it, but they refused. Okay lang yon, Logan. Ano ka ba? Marami pa namang susunod eh, di ba? Total madami ka namang pera, kaya anytime, pwede tayong bumalik. Thank you, honey. You're the best. Saad niya sabay halik sa pisngi ko na kinapula ng buong mukha ko. Kakakilig. Oo nga pala, Logan. Diba dito rin ang business trip ng daddy mo? Yeah, but he has his own chopper naman. Eh di kayo na talaga ang mayaman? Tinawagan na ni Logan si Cooper pero bumalik muna kami saglit sa hotel dahil may importante pa raw kaming gagawin. Hulaan niyo kung ano. I am really sorry, honey, kung naudlot yung vacation natin. Hawak-hawak ni Logan ang kamay ko habang sinasabi niya yon. Nandito pa rin kami sa private plane niya pauwi ng Pinas. Okay lang, sabi. At least nakapunta tayo doon. Best moment pa rin yon, ha? Aabangan ko na lang yung part 2. Of course, I promise you that. Madaling araw na kami nakabalik sa Pilipinas. Diretso agad kami sa kondo niya para magpahinga ng ilang oras dahil back to work na naman. Sabi nga niya wag na daw muna ako pumasok pero syempre, hindi ako pumayag. Besides, wala naman akong gagawin dito. Are you sure don't have any jet lag? Tanong niya habang umiinom ng favorite niyang kape. Medyo nabigla lang ako sa biyahe natin pero kaya kong pumasok. Kung kaya mo, kaya ko rin. Saktong 7 a.m. kami nakarating sa office niya. Hindi pa rin yata nagsasawa ang mga tao dito sa pag-usapan kami. Alam ko naman hanggang ngayon ay hindi pa rin sila sang-ayon sa relasyon naman ni Logan. Pakialam ko ba sa kanila? I already ordered your breakfast. Eat it, okay? Our client is waiting. Eh ikaw? Tanong ko kasi parehas nang kaming hindi pa nagbe-breakfast. I'm okay, honey. Ikaw na lang kakainin ko mamaya? Saad niya habang nakangisi. Naboto ko naman siya ng folder. Manyak? Pero bakit parang kinikilig ako? I am not kidding. Pahabol niya bago tuloy lumabas ng office niya. Nakakainis ka, Logan. Pinag-iinit mong umaga ko. Nakalimutan kong itanong ko sinong importante nilang client at talagang napauwi pa kami ng bigla. Pati na rin ang dad niya. Siguro talagang malaki ang mayaambag nun sa company nila. Ang tahimik naman dito, nakakabagot. Sinubukan ko pa i-dial ang number ni Gianna at Ava, kaso parehas busy ang dalawa. Wala tuloy ako makausap. Ilang oras na nakalipas pero wala pa ring Logan na dumarating. Lunch na pero wala pa rin siya. Sambit ko habang kinakain tong ice cream na in-order ko kanina. Chinek ko na lang ang mga schedule niya kaso nung isang araw ko pa pala naayos to. Miss na kita, Logan. Ang tagal-tagal mo naman. Almost 10 hours na wala pa rin siya. Ano bang pinag-uusapan nila ng kliyente niya? Buhay ni Rizal kaya ganun katagal? Pagtingin ko sa orasan, 5 p.m. na mahigit. Di naman siguro sila nagiinuman habang nagmi-meeting, di ba? Nag-iisip pa ako ng posibleng ginagawa nila nang biglang nag-vibrate ang phone ko. May message galing kay Logan. Hi, honey. I forgot to tell you that I'm already here at my condo. Sorry I was in my deep sleep. I will just wait for you to hear. Ano daw? Maghapon ako naghintay sa kanya tapos nakauwi na pala siya. Just wow! Hindi man lang siya nag-update tapos na pala ang meeting niya with his client. Ang buong akala ko nasa meeting pa rin siya hanggang ngayon. Yun pala tulog? Kakainis ka talaga, Logan. Hindi ko na siya nireplyan pa dahil sa inis. Pwede naman siyang magsabi man lang, 'di ba? Para hindi ako mukhang tanga. Sana sinabi man lang niya na pauwi na siya. Hindi ako nag-lunch para hintayin siya tapos mahimbing lang pala siyang natutulog. Patay ka talaga sa aking Navarro ka. Hindi kita pagbibigyan mamaya.
Nag-taxi na lang ako pa uwi dahil akala ko tatawagan niya si Andrew para sunduin ako pero hindi pala. Naiinis din ako sa sarili ko dahil masyado yata akong nagiging demanding. Isang Logan Navarro lang naman ang boyfriend ko. Nag-iinarte pa ako porket hindi lang na-update. Pagbukas ko ng kondo niya nagulat at literal akong napanganga dahil sa nakita ko. OMG. As in OMG talaga. Kaya ba nauna siya sa akin na umuwi? Surprise! Nakangiti niyang tanong sabay abot sa akin ng isang bouquet. Agad naman ako napayakap sa kanya dahil sa ginawa niya para sa akin. Feeling ko naiiyak ako. Grabe ka, Logan. Alas ko habang nakayakap pa rin sa kanya. This is my first time doing these things and I hope you will appreciate it. First time ko rin naman makaranas ng ganito. Sobrang saya ko, Logan. I love you. I love you more, honey. I did this because of our postponed vacation in Paris. And sorry if you have to wait earlier. I really don't know how to start making this. If you can just see me, kung kanina inis ang nararamdaman ko kay Logan, ngayon sobrang kilig. Okay lang yon, Logan. Aaminin ko, medyo naiinis ako, pero bawing-bawi naman. Do you really like it? Super! Binigyan ko siya ng isang napakatamis na halik dahil sa sobrang saya ko. Tumugon siya at binuhat ako na akala mo ay bagong kasal kami. Remember what I've told you kanina when you asked my breakfast? Nakangisi niyang tanong kaya't napaisip naman ako. Tototohanin na nga ba yun? Akala ko naman joke lang. Seryoso ka pala doon? Napatawa siya. Of course, Sonny, so be ready. Napapikit ako pagkasabi noon ni Logan. Willing akong ibigay sa kanya ang puso't katawan ko dahil alam ko namang iniingatan niya. I love you, honey. Saad niya pagkatapos, dahan-dahan na niyang inalis ang saplot ko. Halos buong katawan ko ang nakakuryente dahil sa binibigay na init sa akin ni Logan. Mahal na mahal kita, Catherine. Mahal na mahal din kita, Logan. Halos magtatalon ang puso ko dahil sa saya na nararamdaman ko ngayon. Kumbaga wala na ako mahihiling pa. Wag lang sanang may kapalit na lungkot itong nararamdaman kong saya ngayon. I prepared something for you. Ano naman kaya yon? It is just a simple dinner but made with love. Natawa naman ako dahil talagang kinorte pa niyang pusong kamay niya at tinapat pa talaga ang kanang dibdib niya. Hindi ko ina-expect na mas magiging ganito ka-effort at ka-sweet si Logan sa akin. Thank you talaga, Logan. Sobrang swerte ko sa'yo, alam mo ba yon? Really? But me? I am the luckiest man alive because I have the most beautiful and understanding girlfriend in the universe. Ang haba talaga ng hair ko. Inggit ba kayo? Joke! Pangarap ko lang din naman to dati. Ang maranasan kung paano mahalin ng sobra. I mean, ramdam ko naman yung pagmamahal sa akin nila Gianna, pero iba pa rin talaga yung paggaling sa mahal mo. Shall we eat? Tanong niya. Tumango naman ako. Talaga na lalo pa nagtatagalog siya. Hay nako, nakaka-inlove talaga. As in. Ano ka ba? Hindi to simple lang, no? Mas nagustuhan ko pa nga to kaysa nasa Paris tayo eh. After namin kumain, we decided na manood ng movie dahil wala na raw siyang ibang gagawin. Nagtalo pa nga dahil ang gusto daw namin na drama, pero ang gusto niya horror. That is so boring, honey. Baka makatulog lang ako. Napaismid ako dahil sa sinabi niya. Matapang lang akong tao pero takot kasi ako sa multo. Kaya ayoko na manood ng mga horror movies. Sige na nga. Pagbibigyan ko na nga, total na surprise naman ako ngayon. Humiga na kami sa bed na puro petals. Sobrang bango. Hindi ko tuloy maalis ang ngiti ko sa labi. I love you talaga, Logan. Nagsimula na siyang pumili ng movie. Ngayon pa lang, hindi ko magawang manood ng straight. Natawa naman siya ng bahagya. Pagtawanan daw ba ako? I think this is the good one. Sabi niya sabay click ng play button. Shocks! Sobrang lakas ng sound effect. Don't be scared, honey. It's just a movie. Hinawakan pa niya ang kamay ko. Don't be scared, honey. Oo nga naman, Catherine. Masyado kang OA. Di naman talaga totoong pinapanood nyo. After 2 hours and a half, tatapos na yung movie. Thank you, Lord. Akala ko 2 hours din akong pipikit eh. Pagkasa nakafocus siya sa TV, nagtakip ako ng mukha pero once tumingin siya sa akin, agad kong iniaalis. Boring din naman pala. Right, honey? Oo. Sabi ko sa'yo, wag na yun eh. Alibay ko. Actually, hindi ko naman talaga maintindihan yung pinapanood namin. Kung nakatakip ang mukha niya, feeling busy dahil sa pagkain ng nachos. Honey, are you really happy with me? Bakit naman bigla niyang natanong yon? Oo naman, sobra. Bakit?
Nothing. What if you discover something about me that I'm going to hurt you? Will you still feel the same way? Napaisip naman ako sa tanong niya. What if nga ba? Hindi ko alam, Logan eh. Eh di ba hindi mo naman ako sasaktan? Pinangako mo yan sa akin eh. At alam ko namang tutuparin mo yan. Of course, Sunny. Always remember that I love you very much. I love you very much. I love you more, Logan. Kahit naguguluhan ako sa tanong niya, ibinaliwala ko na lamang. Wala lang siguro siyang maitanong sa akin. Promise me that you're gonna stay at my side, no matter what happen. Promise. Bakit may problema ba, Logan? Nothing. Masama ba na magtanong sa mahal ko? Talagang sinubsob pa niya mukha sa leeg ko. Ang init. Hindi naman. If I can just stay like this forever. Pwede naman, Logan eh. Diyan ka na lang sa leeg ko. Char! Ang pervert ko na, Diyos ko. Kasalanan mo to, Logan eh. I don't know what you did to me that makes me so much addicted to you. Oxygen, please? Feeling ko maubusan na ako ng hininga dahil sa lalaking to. I wanna marry you as soon as possible para wala ka nang kawala pa sa akin. Tama na, Logan. Pwede? Masyado mong pinapataran tong puso ko. Baka mamaya tumagos na to sa kilig. What if we get married tomorrow? Tomorrow? As in bukas? Hindi ba masyadong mabilis naman? So hindi mo ako sisiputin? Nakita ko naman kung para nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi naman sa ganon. Gusto ko kasi memorable yung moment na yon. Isang beses lang yun sa buong buhay ko, no? Okay, fine. I will make sure that our wedding will be the best wedding of all. Lalo nagpa-party yung puso ko dahil sa mga binibitawang salita ni Logan. Ramdam ko na ako talagang gusto niya makasama habang buhay. Well, ganun din naman ako. Wala na ako mahiling pang ibang lalaki. Let's sleep, honey. Remember, we have an auction tomorrow. Oo nga pala, meron nga pa ng sinet na auction si Logan. Lahat ng kikitain niya mapupunta sa ilang orphanage. Buong akala ko talaga totoong sinasabi ng lahat na ubod ng sama ng ugali ng isang Logan Navarro. Flashback. Busy ako habang kumakain ng fries ang biglang may inabot sa aking folder si Logan. Ano to? Sa pagkakaalam ko, naayos ko na lahat ng schedule niya for this week. Read it, honey. Oo nga naman, engot mo talaga, Catherine. Auction? Para saan tong auction, Logan? Tanong ko. It's for the kids. Para sa mga bata? Nakita ko namang natawa siya dahil sa pagkakunot ng noo ko. Eh, sa hindi ko nga mag-gets eh. Later on, malalaman mo din. End of flashback. Now I know don't judge the book by its cover, ika nga nila. Madalas mo bang ginagawa yan, Logan? Yes, honey. Eh, anong binibenta mo? Kasi ang alam ko lang na ginagamit sa auction ay magagandang babae. Huwag naman sana. Some of my properties. You know, hindi ko naman yun magagamit lahat eh. Eh di siya na ang bilyonaryo. Swerte ko, no? Pero sabi ko nga, hindi naman niya akong habol ko. Sige na, matulog na tayo. Kaya ko sa kanya. Nagsimula na siyang haplusin ng buhok ko at di ko na namalayan. Unti-unti na pala ako nakatulog. Sweet dreams, honey. I am sorry if hindi ko na talaga maintindihan yung mga huling sinabi ni Logan dahil sa sobrang antok ko. Pero bakit pa siya nagsusorry? Ngayon ang araw ng auction ni Logan. Saktong 8 PM nandito na kami sa events place. Dumiretso na kagad kami after namin sa salon ni Juan. Remember him? Ang ganda dito, halatang sosyal ang mga dadalo. Nagsuot ako ng black fitted gown na may mga crystals, parang kumikinang-kinang sa suot niyang tuxedo. Lalo naman siyang gumapo. You really look hot. My goodness. Bulong niya sa akin na kinainit ng mukha ko. Ikaw, sobrang gwapo mo. Bulong ko rin sa kanya. Binigyan niya naman ako ng isang napakatamis ng ngiti. Ay, grabe. Ang gwapo talaga. Maya-maya isa na nagdatingan ang mga guest ni Logan. Good evening, Mr. Navarro. Bati sa kanya na isang medyo may edad ng lalaki. Good evening, Mr. Zamora. Baling naman ni Logan. And who's this beautiful lady beside you? My girlfriend, Catherine. Ngumiti naman ako dahil baka isipin pa ang suplada ko naman. You must be very lucky. Sadly, Mr. Zamora, while looking at me from head to toe, na kung isipin mo'y parang may mali siya pero ayoko namang maging overthinker. Nakita ko rin medyo sumeryosong mukha ni Logan kaya pinisil ko ang kamay niya at niyaya siya palayo. That bastard? Ines na saan ni Logan. Hayaan mo na yun. Dapat good mood ka ngayon, okay? Excited ang lahat kaya dapat ikaw din. Huminga naman siya na malalim at saka ngumiti. Yun, edi gumapo ka ulit. Puri ko ulit. At marami pang bumati sa kanya. Yung iba ay mga foreigner.
Nakakainis nga yung ibang babae eh. Talagang makabeso, wagas. Andito yung girlfriend oh, bulag lang. Kung hindi ko lang mahal tong lalaki na to eh, nag-walkout na ako dito. Good evening, ladies and gentlemen. I am Claudine and I will be your MC for tonight. Ang ganda naman ng babae sa stage. Kilala kaya ni Logan to? Malamang kasi siyang pumili na magiging MC niya. Bakit hindi na lang kaya ako? Nagpalakpakan naman ng crowd. But before we proceed, let's have a round of applause to the one and only Mr. Logan Navarro for this successful auction tonight. Tumayo si Logan at nag-wave kaya't lalo lumakas ang palakpakan ng lahat. Maging ako hindi mapigilang mapangiti habang tinitingnan ang lalaking mahal ko. Maya-maya pa'y nagsimula ng bidding. Unang pinakita ni Claudine ang property ni Logan sa Hawaii sa screen. Grabe, ang laki. Bidding is now open. Bigla namang nagtaas ng kamay ang isang lalaki na di nalalayo sa edad ni Logan. 10 million for that property? 10 million? Nakakalula namang presyo yon. 30 million. Saan naman na matandang babae? May mga lalaki pa ba doon? 50 million for Mr. Navarro's property? Saan naman na isang babae na halos kaidaran ko lang kung titingnan? Sobrang ganda niya tapos sobrang puti pa. Pero 50 million? Seriously? 50 million for this property? Going once? Going twice? Sold to Miss Smith. Nakita ko namang kilindutan ng babae na yon si Logan. At talagang may pagkindat pa. Kumalma ka, Catherine. Nakita ko namang napalingon sa akin si Logan. Sunod na pinakita ni Claudine ang property ni Logan sa New Zealand. Una nagtaas ng kamay si Mr. Zamora. 60 million for that property? Hindi ko in-expect na ganoon pala kayaman na matandang yon. 60 million. Going once? 75 million. Cool na sabi ng isang lalaki na parang artistahin ng mukha. 75 million. Going once? Going twice? Sold to Mr. Gray. Halos 3 hours din bago natapos ang event. Thanks God dahil sobrang successful at gaya na nasa plano, lahat pumunta sa charity. Nandito ako ngayon sa lobby dahil inihintay ko si Logan habang kausap yung mga nag-bid kanina. So nandun din yung babaeng kinindatan siya? Hindi maiwasang mainis tuwing naalala ko yon. Maya-maya pa lumabas na sila. What the? Talagang nakasabit pa ang kamay ng babae na yon sa braso ni Logan at hindi man lang siya umaangal. Wow ha, nandito sa harap ko pero talagang di pa rin inaalis. Linta lang? Thank you again, Miss Smith. Now let me excuse because my girlfriend is here. Sabi niya sabay alis nang kamay ni Linta sa braso niya. Can I visit you at your office some other day? Nanlaki naman ang mata ko dahil sa tanong niya. Kulang ata sa aruga itong babae na to eh. Bakit mo naman bibisitahin ang boyfriend ko? Pakunwari nakangiti ako pero deep inside, gusto ko nang kurutin siya sa singit para tumino. Nag-iba naman ang tingin niya sa akin. Kung kanina'y parang nagdingning ang mata niya habang kausap si Logan. Ngayon naman, parang kala mo aagawan ng candy. Why? Masama ba? Besides, I usually do that before. Namiss ko lang biglang office niya. Bakit parang naiinis akong lalo? Bakit parang gusto ko siyang sabunutan? Kalma, Catherine. Professional. Okay. Yan na lang ang nasabi ko at tumalikod na. Shit! Dinig kong bulong ni Logan. Kailan ba matatapos ang babaeng lalandi sa Logan na to?